Ilang araw po si Mike Anyayahan ito. Napakahalaga na matuto tayong gumalang sa matatanda at nakatataas sa atin. Dahil ito ay senyales ng pagiging sibilisado, no? Hindi man edukado. Ah, Kasi tayong mga Pinoy, nagagawa natin yung gumalang sa nakatataas at nakatatanda sa atin sa paggamit ng po at opo. Walang pinagkaiba yan, no, sa paggamit ng mga westerners ng sir or ma'am, no. Uh, in fact, no, yung paggamit ng sir o ma'am ay hindi nangangahulugan na na mas matanda o mas nakatataas sa iyo yung tinatawag mo. Ito ay simpleng paggalang especially sa mga strangers, no. So kaya nga tayong mga mga Pilipino, meron tayong po at opo. Ako, lagi akong nagpopo at opo sa kung sino man ang nanonood sa akin, kahit alam ko na karamihan sa mga nanonood sa akin ay uh, nasa mga young adults, no. Pero nagpopo at opo ako kasi yan yung yan yung isang klase na o uri ng para pamamaraan ng natin mga Pinoy kung paano rumespeto, diba? So hindi lang sa po at opo, no, pati sa paggamit ng pronoun o pag-address, no. Napaka-importante na i-observe natin ito at i-keep natin ang kulturang ito. Halimbawa, no, yung paggamit natin ng kuya o pagtawag natin ng kuya o ate o tito o tita, no, sa mga mas matanda sa atin. So, kung halimbawa ikaw ay uh, uh, meron kang pinsan, no, mas matanda sa iyo, tatawagin mo siyang kuya, di ba? O kaya ate, no. So, ngayon, meron naman na mas matanda ka doon sa tiyuhin mo. May ganoon. Pero tatawagin mo pa rin siyang tito. Diba? So, hindi mo kailangang mangupo, pero at least tatawagin mo siyang tito. So, walang pinagkaiba yan doon sa no. Sa halimbawa, yung kuya ko, no, nagkaroon ng asawa na mas bata sa akin. So, dapat tatawagin ko siyang ate, di ba? So, ang problema kasi, kung halimbawa, magkakilala na kayo, bago pa, kakilala ko na yung babae, tapos hindi pa sila nagiging sila, ganun ang tawag ko, tapos naging sila. So, para bang jahe, di ba? Natawagin ko siyang ate, no? Dahil naging asawa ng kuya ko. Pero, dapat tawagin ko pa rin siyang ate. Kasi, doon mo kinikilala yung yung estado niya bilang asawa ng kuya mo, di ba? So kasi kung hindi yan consistent doon sa pagtawag mo ng tito, doon sa tito mo na mas nakababata sa iyo. So, at hindi rin yan consistent doon sa pagtawag mo ng sir o ma'am sa boss mo na nakababata sa iyo, mas bata sa iyo. Hindi mo pwedeng hindi sila i-address ng ganoon, no? Kasi yun yung yun yung paraan natin para magbigay ng ng comfort doon sa iba. So, tayong mga Pilipino o at least mga Asyano, di ba? Marunong tayong mag-angat ng ibang tao. So, yung yung gesture na yon, yung paggalang sa nakatatanda at nakatataas, ay hindi yung simpleng pag-recognize sa kung sino sila. Kung hindi bibigay sa kanila ng comfort na nirerespeto kita at ako ay nagpapakumbaba. So, yung ganitong kultura ay nagte-train sa atin para maging humble, no? Ngayon may iba nagsasabi, no? Dinidiscourage yung ganitong
kultura. Na bakit daw natin nililegitimize yung hierarchy, o bakit tayo kailangan magpailalim sa ibang tao. Hindi naman tayo para bang alipin o ano ganyan. Hindi ganoon yun eh. Meron pa nagsabi no na gawa-gawa lang daw na rules yan. Hindi yan para bang invented na rules lang daw yan. Hindi yan grounded na hindi ko alam kung paano mag-react doon. Kaya lang yung ganitong kultura, hindi yan ginawa o inimbento ng kung sino man. Pag sinabi natin kultura, yan ay produkto ng historical process. Produkto ng human experience. So halimbawa ngayon, no, kung makikita mo yung mga kabataan, no, tinatawag yung mga may edad na kuya, tito, mga sa stranger, no? Ay kuya, tito, kuya, kaya ate, di ba? Uy, si ate, uy, kuya. Pero hindi sino ba nag-imbento nun? Hindi yun inimbento ng kung sino. In fact, may pinanggalingan yun. Dati ang tawag Mama Ale, di ba? Ngayon, ewan ko kung may mga gumagamit pa ng mama o ale. Pero kadalasan, yung mga kabataan ngayon, ang mukhang bibig ay kuya, ate. Uy, si ate, uy, si kuya. Pag medyo close ng konti, tito o tita na yung tawag, di ba? So, hindi na yung mang nato, aling Flor, hindi na ganoon ate Flor, kuya nato, o kung close kayo, tito nato, tita Flor, di ba? Yan, lahat yan ay bunga ng pagbabago ng kultura. So, naghahanap kasi ang tao based sa human experience niya ng sweet spot para maging harmonious sa isa't isa. So, at para maging harmonious, dapat nandiyan ng respect. At para magkaroon ng respect, dapat nandiyan yung humility. So, paano ka paano mo marerespetuhin yung iba kung hindi ka humble, no? So, ang tendency, hindi ka komportable na iangat yung iba. Kasi kung hindi ka komportable na iangat yung iba, ang kabaligtaran nun, komportable ka na ibaba yung iba. I-look down yung iba. So, at hindi magandang training yun. Hindi magandang matrain tayo sa ganong kaisipan. Dahil pinapatay natin yung pangangailangan nating maging humble, no? Bagkos pinalalakas nito yung egoism natin. So, nagiging egoistic tayo. Ang nililegitimize nito ay yung self-entitlement. So, kaya yung sinasabi ng iba, yung mga po, opo, yung mga sir, ma'am, o yung mga paggalang-galang na yan, kuya, ate, nililegitimize yung hierarchy, at saka yung slavery. Hindi. Kasi yung kabaligtaran yan, kung wala ang mga yan, ang ililegitimize yan yung self-entitlement. Tas pinopromote yan yung bastusan sa isa't isa. Diba? So, ngayon, anong pakinabang nito sa sa ating mga tao bilang isang sirkulo, diba? Mawawala ang connectedness natin sa isa't isa. Mawawala ang harmony natin sa isa't isa kasi magbabasagan tayo, maghihilahan tayo pababa. Dahil yun ay isang forma ng tinatawag na crab mentality. No, yung crab mentality, yan yung kabaligtaran ng respeto. So, halimbawa, pag ikaw ay marunong gumalang sa ibang tao, kahit mas bata sa'yo, o kahit mas mataas ang ranggo mo, o regardless kung anong rank niya, tatawagin mo siyang sir o ma'am, o magpupo at opo ka sa kanya. Ibig sabihin, inaangat mo siya. Diba?
Therefore, siya nakakaramdam ng comfort sa pag-aangat mo. At yung ano no, yung comfort na yon ang magano no, ang mag-generate sa kanya o mag-ano sa kanya, magmo-motivate sa kanya na maging magalang din sa iba. So, at galangin ka rin, no? So ngayon, iaangat ka rin niya, hindi ka niya aapak-apakan, di ba? So iaangat mo yung iba, yung mga nasa taas, iaangat ka rin. No? So, pero yung kabaligtaran nun ay yung crab mentality. No? So, hindi ka komportableng mag-angat ng iba, therefore, mas komportable kang magbaba ng iba. So, kaya, ang pinopromote mo ron ay crab mentality. Kung wala yung mga pag-address na yan. Kaya dapat no sa mga magulang no, i-instill no dun sa kaisipan ng mga anak kung paano gumalang sa ibang tao. Kung hindi man sa pamamahay nyo no. Yung po at opo, napaka-importante niyan. Kung hindi man nila sabihin yan sa loob ng pamamahay, at least sa labas ng pamamahay, matutunan nila yan. No? Sapat na yung silang magkakapatid, magtawagan sila ng kuya o ate. At sa mga pinsan nila, mas nakatatanda, tawagin nilang kuya o ate. Diba? At ganoon din sa mga kaibigan ng mga kuya o ate nila, na pinsan nila, tawagin nilang kuya o ate. Mas mainam yung ganoon. Kasi natatawag mong kuya o ate, yung stranger, di ba? Bakit hindi mo matawag ng ganoon yung ibang mas connected na sa clan mo, di ba? So, wag tayong maging maramot sa pagbibigay ng kagalang-galang na address sa ibang tao. Huwag tayong maging maramot. Hindi natin ikabababa yun. Bagkus ay nakakapagpataas pa ng pagkatao yun. Ang nakakapagpababa ng pagkatao ay yung nagbababa sa iba. At mataas ang tingin. At yung mataas ang tingin sa sarili. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.